ibang church na first time pa bago mag sige, let's hear Sister, ano bang awitin mo, sis? Grace. 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 Hello po. Glory to God po. Amen. Pwede mo kuha ka din ang mic. Amen. My mind is so focused. I see the things you do for me, the great things I have done. And now you gently break me, another you take me, hold me as my father, and hold me as my maker. Hey! I ask you how many times will you pick me up? I keep wanting you down. And each time I will fall short of your glory, I'll find forgiveness abound. And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Hey. Amen. Times of make and feel a bit discouraged, knowing that somewhere could do a better job. Now I'm trying to serve you. I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up? I keep on letting you down. Each time I will fall short of your glory, I'll follow forgiveness abound. And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far of forgiveness abound. Can you answer my child? I love you. And as long as you're seeking my face, walk in the path of my daily sufficient grace. Wow. Hey.
Salamat po. Talagang binibiyayaan tayo. Yung mensahe pa lang ay napakaganda. Ano po? Yung how many times you pick me up, tapos gaganda mo pa ng rendition. Salamat sa Panginoon. Kaya mga babae, sana yung makita namin kayo. Kayo, 4, 5, pagdating ni Sister Jen, 6. Ay, ano talaga, ibig ko sabihin ay, Parati kami ni Sister Chen ang magpapaganda. ano yan, ginagawa natin yan because we love the Lord. We do it not to perform. We do it not to entertain other people. We do it because we know that God will be glorified if we do that. Amen? Kaya, hoping na makita. At, alam niyo, dumating ako dito, wala namang, hindi pa ganyan, ano, na ganito karami. Kaya, alam niyo talaga, ang Diyos ang nagdadagdag. Kaya, kapag siya ang nagdadagdag, siya rin ang nagbibigay ng magandang place. Kanya lahat yun eh. Kaya, sa susunod, 5, 6, 7. Ako, aawit dito. Sis Glyce, ano? Si Irene, hindi pa namin na, si Irene. Member ng ano yan, member ng choir yan. Si Ruth, ay magaling din umawit sa Panginoon. Kaya, aasahan namin yan, ha? Sa susunod, ay, ikaw ba Sis Glyce, ikaw ba available ka ba next Friday? Bibiglan, titingnan ka agad ni Sis Glyce, nag-change, sige. Pero kapag free, sana, awit kayo para sa Panginoon. So let's all stand at tawagin natin ang lingkod ng Panginoon. Let's hear our pastor. Pastor Aris, please give us the word of God. Amen. Salamat sa inyo mga kapatid. Salamat Brother Ayan. Purihin ang Panginoon. This is for the glory of God. Tingnan nyo naman. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. No? At salamat din sa alam mo, pinigilan ko lang luwa. Kunyari, gumaganon-ganon ako, parang nagtanggalan ng muta ba? Pero pinigilan ko lang talagang pagluha. Mga kapatid, the beauty of man is shown in his tears. Brethren, open the Bible in the book of Psalm chapter 137, verses 1 to 6. We will read it all together. Psalm chapter 137, Brad, buksan mo sa ating computer. Psalm chapter 137, verses 1 to 6. We will read all together. Say amen. If you are there now. Okay. Read in verse 1. Read. By the rivers of Babylon, there we sat down, we wept when we remembered Zion. We hung our harps upon the willows in the midst thereof. For they that carried us away captive required of us a song, and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the song of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth. If I prefer not Jerusalem above my chief joy, let us pray. O Heavenly Father, we thank you, God, for today. O Lord, we have this privilege of Father being your children. Yes, Lord. To gather together to praise thee, O Lord, and to hear thy words today. We ask forgiveness for all the sins we have committed against you, and through thy Holy Spirit that dwelleth in us, we pray that He will guide us, O God, to understand thy words, O Father, to be our knowledge and to apply in wisdom. We pray and we thank you for all the brethren who are here. We thank you for Sister Queenie. She is able to be with us. Brother
Ili came back from vacation. Yes. Maraming salamat, Panginoon. And to all the brethren who are here today, maraming salamat. And to those brethren na hindi naka-attend ngayon, we're praying that the next time around, O Lord, bring them here, O Father, to be with us, to worship Thee in spirit and truth. Thank you, and guide us always through Thy words. Guide me as your preacher today. In the name of Jesus Christ, this I pray. Amen and amen. Umupo na tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Brad, bigyan mo ako ng, mga kapatid, bigyan niyo po ako ng until 2:45 maximum. 2:45, 2:40, 2:45. The psalmist said in that verses, and Psalm chapter 137, verse 1, sabi nga dyan, bago tayo pupunta, I will just lay down the predicate, ika nga, we will lay down first the foundation of our preaching today. Ang sabi niya, Panginoon, because, mga kapatid, because I want you to be challenged. I want you to be challenged, each and every one of us, brethren. A challenge for a sacrifice. Do you know what is the meaning of sacrifice is? Sino ang unang gumawa ng sacrifice sa tingin niyo? It is the Lord Jesus Christ who sacrificed for us. No? He sacrificed for us. And so therefore, by this preaching, I am inspired for this preaching, brethren. I'm praying, I prayed unto the Lord 1 week ahead. Oh God, what is the preaching for next Friday? Because I allotted another brethren to preach. I want to preach, brethren, at least twice a month para makapagpahinga din naman ako, and the other I will give to others. And I decided it. No one can question me of it. Alright? Wala kayong mga, no one can question me, but I'm deciding it, brethren. Mga kapatid, each churches have their sacrifice, remember that. We ought to sacrifice. The Bible teaches about sacrifices. Right. Amen? Do you believe in that? Oh? Nagtuturo ang Biblia ng sacrificial giving. Sacrifices. Even in the Old Testament, there is sacrifices, brethren. It is not new to each and every one of us. So those of you who are serving really the Lord, so sacrifices is not just new unto you. Hindi bago yan, mga kapatid. Amen. And so therefore today, we want to be challenged. We want to be challenged. Amen ho ba? Amen. When Judah was been captive by the Babylonian Empire, when they departed, alam niyo ba kung saan sila nag-depart? Parang pinaka-portal, pinaka-disembarking port ng Israel. Patungo silang Babylon. Alam niyo ba kung saan? In the port of Ramah. In the port of Ramah, brethren, which is existed until today. At alam niyo ba? At alam niyo ba, mga kapatid, yung sinabi sa New Testament, kung maalala ninyo si Herod the Great, pinamatay niya ang mga 2 years old and under. And there was a great lamentation. Bakit? There was a prophecy that the lamentation of Rachel, sa Ramah yun eh. Doon yun eh. Yung lugar na yun eh. Because she was not. Ibig sabihin, yung mga bata talaga pinamatay yun ni Herod eh. Ang lamentations na yun, brethren, it was also the lamentation happened during the departing of the Israelites of the Judah going to Babylon. At pagdating dito sa Psalm chapter 137, ang sabi diyan sa verse 1, by the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept when we remembered Zion. Alright? I want you to bring your attention, brethren, that it is not easy that you will be
apart from your church. Remember that. Right. Ang sabi agad ni sa mga sa psalmist dyan, in verse 2, we hang our harps upon the willows in the midst thereof. Tinanggal nila yung mga yung mga patugtog, gamit sa pantugtog. For them, they that carried us away captive, required of us a song, and they that wasted us, required of us mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. Kapatid, kung sino, ang kalaban ninyo na yung mga kumukutya sa inyo, nag-invade sa inyo, tapos paawitin pa kayo. Kantahan nyo kami ng mga kanta ninyo doon sa inyo. Lali, ano ba yun? Madali ba yun? Sige daw, pag kumanta kayo, iwan ko lang kung magugustuhan. Iwan ko lang kung nasa puso niyo ang pag-awit. Pero yung mayroong kumanta, sino ba yung kumanta niya? Rivers of Babylon, ba? Yung negro yun eh. By the Rivers of Babylon, ganon. Tapos, di ba, kinito mo nga na talagang nabas yung ano dyan, bakit? Kasi biblical yan eh. O, si Bonnie Tyler. Bonnie M. Bonnie Tyler. Ano ba ni Bonnie Tyler? Bonnie M. Di ba? Kasi by the Rivers of Babylon, hindi naman, alam mo bang kwento niyan? Sabi mo, Judah kaya yan. Hindi maganda ang nangyari sa kanila. Oh, by the Rivers of Babylon, there we sat down. And then, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Sabi ng Judah. And then, ito na. Rod, in verse 5, if I forget thee, O Jerusalem. Alam niyo ba ang Jerusalem, mga kapatid? Alam niyo ba ang Jerusalem? Pag-aralin mo ang pinakamalalim na pag-aaral about Jerusalem. One day, I will preach about Jerusalem. The word Jerusalem. I will preach unto you. One day. John, kinreate si Adam at si Eve. John, nag-sacrifice si Adam. Alright? John, nag-sacrifice si Cain at saka si Abel. John din ang threshing floor ni Arauna. Alright? John din inoffer si Isaac. Muntik ka na. Oh. John din si Jesus Christ namatay. Diyan din, babalik si Jesus Christ. Alright? Diyan, sa lugar na yan. At diyan din, gagawin ng Diyos ang kanyang millennial kingdom. Alright? Diyan din. Kung di ba usapan Pilipinas, Pilipinas daw ang iba, doon daw ang iba, kalayo naman. Yung iba naman, nandoon daw sa Dubai, ganito. Yan. Oh, doon lang din, kapatid. And you know why? Because Zion is the Mount of God. The habitation of God. Alright? I want to get your attention, brethren. Dito sa word na, if I forget thee, O Jerusalem. Ang lugar na yan is, dyan din lumabas ang batas ni Moses. Diyan din ang the land of teaching kung tawagin in the Old Testament. Diyan ang salita ng Panginoon lumalabas. Diyan din sa lugar na yan. Alright? Diyan. Kasi ang gusto kong maintindihan ng bawat isa, mga kapatid, na sa church na ito, dito lang din manggagaling ang salita ng Panginoon na ituturo natin. That's why I need you to understand the value and the meaning of sacrifices. If I forget the church, put yourself in that shoes. If you forget the church, you forget the sacrifices unto the church, you will forget everything. You will just, kaya na ni pastor yan, ng church na yan, kaya na yan. Kaya na ni Brad yan, kaya na yan. Kung walang magtutulungan sa loob ng iglesia, mga kapatid. If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. What does cunning mean?
Ano ba ang nagagawa ng kamay mo, Brad? Itong kamay na to, nagagawa ko nito pagka mag-type ito ng computer at pag nagtrabaho ito sa kumpanya, abay napapakinabangan ito. If I forget the church, kalimutan ko na rin ang gamay, ang galing ng kamay na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi ang galing ng mga kamay natin, nanggaling lang din yan sa Diyos. Nanggaling sa Diyos yan. Right. Naintindihan niyo ba? That's why the Lord said, forget not. Mayroong sinabi doon sa book of Deuteronomy, chapter 8, verse 18. Thou shalt remember the Lord, for it is He that giveth thee wealth. Giveth thee power to get thee wealth. Alam niyo ba yun? So, may lumapit sa akin kapatiran kanina, sabi niya, Pastor, ito po yung ano ko sa laptop. Sabi ko, abay, amen, Brad. Ibigay mo na lang, ibigay mo dito, Brad. Amen. Kasi alam mo kung bakit? Nawala yung isa ko laptop, nawala. Kinuha talaga. Satanas talaga eh. Talaga naman. Oh. Ay, sinunod ang isa. Sabi ko talaga naman, tinanggalan talaga ako lahat eh. Sabi ko, but God will provide. Amen. God will provide. I believe in that. Siguro sabi ni Satanas, pag paturo-turo ka dyan ng titirahin kita. Talaga naman. Mga kapatid, huwag kayong pumayag ha. Na ganunin tayo ni Satanas, mga kapatid. So, ipakita natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Dahil bakwag, hindi tayo papayag, mga kapatid, na manambahan tayo sa Panginoon sa ilalim ng tulay by the rivers of that Babylon. Oh. Papayag ba kayo doon? Doon tayo mag-awitan? Oh. Aawit tayo doon. Oh. Magtuturo tayo ng Bible study doon sa ilalim ng tulay. Papayag ba kayo nun? Ako hindi ko papayag, mga kapatid. Oh. We're praying. If hindi man tayo hanapan ng Panginoon ng mas malaki pa dito, kung dito pa rin tayo hanapan ng biit, mga kapatid, dito pa rin tayo. Amen ho ba? 15 minutes more. Talaga naman. Bilis ng panahon, bilis ng oras. Si Brother Eli lang eh. Kahapon lamang. Kababakasyon nga, nandito na naman uli. Talaga naman. A sacrifice. Our sacrifice. Ating sakripisyo, mga kapatid. Oh. A sacrifice is a kind of substitution. Oh, substitution pala yan, kapatid. Parang basketball lang. But, substitute. Oh. Andy out, Aris in. Parang ganun lang, Oh. It's a kind of substitution. We give up one thing of value in order to obtain something of greater value. That is sacrifice means. Ibig sabihin, sabi nga dyan, ang isang magulang pwedeng magsakripisyo, isakripisyo na lang plano ng magandang buhay nila, luxury dreams, para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Parang ganun ba? Para bang isang tabi ko muna natin yung plano nating pumunta ng imbis na pupunta tayo ng View Mall, punta lang muna tayo ng Harrods. So, parang ganun lang ba talaga naman? Kasi mura lang daw. Para ba sakripisyo na lang talaga ba? God, that is sacrifice me. Kumbaga, imbis bibili ka ng, pag kumakain ka ng sa Mama Nora na katakot-takot na mga chicken, isang shawarma na lamang. Kasi may sacrifices kang iniisip. Tama ho ba? In the Old Testament, sacrifice was an act of worship. Do you know that? Kaya nga may sacrificial offering. Oh, it is an act of worship. You worship the Lord through your sacrifices, by which the blood of an animal was shed as a substitute for the punishment someone deserved for his sin. Yung tao na yan, imbis siya na ipako doon sa krus, si Jesus Cristo na ang substitution. Do you believe in that? Si Jesus Christ na who bear the sacrifice for you and me in order for us to have eternal life. Sinakripisyo niya ang kanyang trono sa langit, bumaba siya dito sa lupa para masakripisyo ang kanyang dugo, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba? This is how sacrifices is. Hindi ka selfish. Na inisip mo yung bagay na ayaw kong ibigay ito kasi akin to eh. Pinaghirapan ko to, deserve ko to.
Pinaghirapan ko ito. Brad, mga kapatid, that is directly in contrast with how the Lord said in the book of Deuteronomy. But thou shalt remember the Lord who gave it the power to get well. Amen. Naunawaan niyo ba mga kapatid? If I forget, O Jerusalem, palitan natin ang, i-paraphrase natin, if I forget you, O church, pag kinalimutan kita, kinalimutan ko na rin ang galing na ang kamay. Ibig sabihin, parang uwitin ba ito sa Bisaya, Brad? Sundalong walay, mapangit yun eh. Bakit walang kwenta na talaga ang buhay? Kapatid, magsigil lang katulog, sigil lang panghuyap. Kasi mga kapatid, pag ang isang tao, mga kapatid, hindi magamit ng Diyos, walang pakinabang ang Diyos sa kanya ba? Naalala ninyo, yung kahoy na yan, nagutom siya eh. Wala siyang makain, ang lago-lago. So, mas maganda niyan, mga laya yung mga ano niyan, ma-withered away yung mga dahon niyan. Nangyari nga naman. Mayroon pa nga sinabi siya eh, yung malaking kahoy na yan, pag walang gamit, putulin yan eh. Hewn it down. Bakit? Kasi walang gamit eh. Ang isang mananampalataya, pag walang gamit sa loob ng church, it's better for him to be putol. Bakit? Hindi mo pakinabangan ng Diyos. Anong gusto niyo mangyari? Pupunta ang Diyos doon sa bata. Lagi kong sinasabi, pupunta ang Diyos doon. Sila ang gagamitin ng Diyos para pumunta dito at gamitin dito sa church na ito. Abay, hindi ka ba mahihiya niyan? Did you get my point? Did you get our preaching, mga kapatid? The sacrifice of the Old Testament anticipated the ultimate sacrifice. Ang sakripisyo na in the Old Testament, Brad, it is pointing to the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Tandaan niyo yan. The blood in the Old Testament, ang point niyan, blood ni Jesus Christ sa darating na panahon. Nanawaan niyo ba ang sakripisyo ng Diyos? That's why anytime when we make sacrifice unto the Lord, it is a great reminder unto us. God's greatest sacrifice for us. You do it because there's someone who did it already. Amen. And it is the Lord Jesus Christ. Amen ho ba mga kapatid? Amen. Ayaw kong magmakaawa sa inyo ha. Ayaw kong magmakaawa. I want that everyone to be part of the sacrifices of this church. I hope you understand. Little is much. If in the Lord, use it. Amen. Little is much. Pastor, hindi ko kayang ganito kanan. But little is much when the Lord use it. Amen. Remember that. Ang Diyos ang hihipo ng mga puso ng bawat isa. And here King David said, when I prepared the preaching, brethren, hindi ko lang sinasabi sa asawa, minsan gumigising ako ng alauna, 2:00, at nagre-reklamo na sila. Bakit daw? Ginugulo ko na sila. Nandadamay na raw ako. Kasi mga kapatid, when I'm preparing a preaching, I thank the Lord. Minsan naluluha ako eh. Naluluha ako. King David said, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Kung kayo daw yan, ano daw ang ibalik mo sa Panginoon for His goodness unto your life? Amen. The cup of salvation? Brethren, kung cup of salvation ang pag-uusapan, hindi kay simpleng usapin yan. Imbis na mapunta ka ng impyerno, mapunta ka ng langit. Right. And can you imagine how you will live eternally in heaven compared to those who will live in hell eternally also? Right. Where there is gnashing of teeth. Pasalamat tayo na pag mapunta tayo ng langit, kapatid, glorified body tayo mayroon. Amen. Ang mga hindi mananampalataya, hindi glorified body. Kaya nga may gnashing of teeth doon eh. Oh, bakit ka magna-gnashing of teeth doon? Oh, paano pastor kung isa na lang ipin mayroon ako?
Paano inanas ko yun? O, di doon sa ngalang-ngalang mo, bro. God will provide. Tama nga naman. Sabi ko na nga ba sa'yo, may matutunan ka sa asawa mo eh. Oh. Oh. Ha? Singaw ba? Naunawa niyo mga kapatid? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Amen. Sa kaligtasan pa lang kapatid, ano na ang maisukli ko sa Diyos? Anong maibigay ko sa Panginoon mga kapatid? Ano ba? Oh, what shall I render unto this microphone, brad? Oh. Mga kapatid, do you know what is the meaning of sacrifices now? I will pay my vows unto the Lord. Ang mahirap nito kung ikaw, sa harapan ng Panginoon, wala ka talagang vow. Ano bang mayroon kang vow, Brad? Vow ko sa asawa ko. May vow daw eh. May renewal pa nga eh. Ano yan? Lisensya? O lisensya? Talaga naman. Di ba kasi sa kasal mayroong ganon? Renewal of vows daw. Pambihira. May renewals of vow talaga, Pastor. Oo, mayroon ko Pastor kausap dyan. Talagang may renewal of vow talaga, Pastor. Oo. Eh, ganon man kasing tao. Sige lang, ano mo na. Oo nga naman. Sa marriage, kapatid, walang renewal ha. Kasi ang marriage, wala namang expiry. Sino ba talagang naglagay ng expiry dyan? Marriage contract ang tawag. Walang kontrata. It is a covenant. Amen. Do you know that? Marriage is a covenant in the Bible. Amen. It's not a contract. Amen mga kapatid? Kasi pag kontrata, may plano ka talagang i-expire mo yung asawa mo. Oo. Ganon. Yan ang mahirap. Oo. Kaya may renewal. Eh, pagdating ng 50, ang baho ng hininga mo. Oo. Bakit? Anong hininga mo? Bakit yung hininga mo? Mabaho? Mabango rin ba? Hindi, ano man Oo. Sa akin nga eh, amoy sibuyas. Sa kanya naman. O di amoy bawang. Tapos magsabi yun. Anong kinain mo? Siguro yung natira ni Brother Jason na ano doon. Nung luto nung last week ba na may mga olive ba? Sayang yan. Matapon. Sarap yan. Oh. Oh. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Kaya pag may sacrifices ang church na ito, do it. I encourage you to do it. Oh. Kahit mo kalamba-lamba ng resulta. Oh. We see King David asked, what shall I return? Ang bilis ng oras Bigyan nyo nga ako ng konti pa. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? This question might mirror each and every one of us, brethren. Amen. Asking your own life, what can I really give to God who has done so much for me? Amen. What does God want from me? Maisip ng mga tao, ng mga manampalataya, di ba ang Diyos mayroon na lahat? He already owned everything. Bakit kailangan? Kapatid, simple lang yan. Bababa pa ba si Hesus Kristo para mag-preach sa atin dito? Na, suportahan natin church na ito. Mayroong pangangailangan ito. Hindi gagawin niya yun, kapatid. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya function yan. Function na yan ng bawat mananampalataya. If you really love the Lord. But if you will not love the Lord, you love yourself more than the Lord, you will love yourself, kaya selfish ka before the Lord, ay talagang hindi mo magagawa yan. But if you love the Lord, kapatid, magmamanifest yan. And God will bless you more and more. Do you really understand this preaching? Your job, your health, families at peace, protection from daily travel, material things you use every day. All of them came from the Lord, actually. But if you will not use it for the Lord, isipin mo na, galing na kay Satanas yan, pagkaganyan. Amen mga kapatid? In Lamentations 3:22, pasalamat tayo sa Panginoon mga kapatid. Kasi sinabi na ng Diyos dyan sa Book of Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23.
It is of the Lord's mercies. Ano naman yung mercy? Mercy ng Diyos is habag ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Awa ng Diyos. Diyan na? It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Mapagbiyaya ang Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, hindi tayo tipok. Hindi tayo natipok, hindi tayo na-indo ng buhay natin. Salamat sa Panginoon, humihinga pa tayo. Kaya, what shall I render unto the Lord? What shall I render unto the Lord? What shall I give back unto the Lord? What shall I recompense of His goodness unto us? Amen ho ba, mga kapatid? Thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Isipin natin yung kapatid, pag hindi ka mapakinabangan ngayon, kailan pa ibibigay ang buhay at lakas? Kung saan, ano ba yung kanta na yun? Gary Valenciano yun. Oh, kailan pa raw lalabigay mong lakas? Bukas na lang. Eh, hindi ka na nga aabot bukas eh. Eh, sayang lang ang lahat. Amen ho ba mga kapatid? Amen. Now, as a good stewards, all of us, do not tell me na tayo mga mananampalataya na nandito ngayon mga kapatid, whether you are a member of a certain church in the Philippines, your tithes going there. Amen ho ba? But if you're a member of this church, do tithes here. Do give your giving here. Oh. But if you are a member of a certain church in the Philippines, but you can do sacrifice in this church. All right? Right. You can do sacrifice. Yes. Sacrifice here is acceptable kahit hindi ka member ng church na ito. Oh. Amen ho ba mga kapatid? Oh. The questions, those blessings to God, are we using them to magnify our God? We are using them to glorify God? Or, ito na, are we using them as a display of our ignorance and boastfulness? Ang galing-galing mo sa mga display. Pero sa church, hindi ka mapakinabangan. Masakit yan. Right. Tama po yan. May display ka sa sarili mo to broadcast yourself. Ano ang na-achieve mo? Ano ang nagawa mo? Para mapansin ka ng iba. Pero sa church, hindi ka mapakinabangan. Right. Preach. Katanggap-tanggap ba yan sa iyo, kapatid? Nasa sarili mo kung ano ang narating mo, ipakita mo sa ibang tao sa buong mundo na ito na ako ngayon. Ito na ang natangkilik ko. Pero sa church, hindi ka mapakinabangan. If I forget you, O Jerusalem, palitan mo ng salitang, if I forget you, O church, if I forget my sacrifice unto you, O church, forget the cunning of my hand. At may sinabi pa doon ha, yung dila doon na ipadikit na lang doon sa ngala-ngala na hindi na buka yung bibig niya. Bakit? Kung si King David, hindi niya maalala ang Jerusalem. Kasi ang Jerusalem, doon lumalabas ang turo ng Panginoon. Ngayon, dito lumalabas ang turo ng Diyos. Hindi man sa bata. Kung kalimutan natin ang sacrifice sa church na ito, forget your riches. Ang sabi ni King Solomon, it is vain. Sayang lang yan, kapatid. Preciousness. Right. May naabot ka na. Kaya mo namang tumulong, pero ayaw mong gawin. Bakit? So si pastor naman, ayan na naman, nagtuturo na naman siya na naman ng ganyan. Pag, brethren, hindi kaya ng pastor yan ha, tandaan ninyo. Kami nga mag-asawa, sabi ko, wala na tayong pera. Kasi siyempre, dami din nating problema. Dami suporta doon. May problema sa utang, ganito, ganyan. Sabi ko, God will provide. Kapatid, give just me 5 minutes. I want you to understand
how the sacrifices. Do you remember Abraham? Amen. Do you remember Abraham? And it came to pass after these things, just give me 5 minutes, that God did tempt Abraham. Tempt here is a test of faith. Yes. A Right. test of faith of Abraham. It is just the same, a test of faith to you. Faith to you. God tempted Abraham and said to him, Abraham, and said unto me, here I am. And he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah. The land of Moriah. The land of Moriah. Actually, yung mga Moriah na yun, mga kapatid, kung tingnan mo yung mga root words, mga ano, bakit Moriah ang ano dyan? Pinalitan ng Diyos talaga kasi mga Amorites ang nandoon. Yung plain of Mamre. Yes. Oo. Mga Amorites kasi nandoon. Mga kapatid ni Kananaan yun eh. Kanaan. Yan ang mountain of God eh. Pero ang nakatira, mga hindi, mga ayaw ng Diyos yung mga yan. Kaya palayasin mo yung mga yan. Habitation ko yan dyan eh. Yan ang Zion Hill. Yan ang Jerusalem. Oo. Ngayon, dalhin mo, sabi na. Dalhin mo yung nag-isa mong anak. Oo. Sabi na. Ito namang anak niya, si Isaac, nilagyan din niya panggatong, karga din yung anak niya. Kawawang pobreng bata, hindi niya alam kung anong patutunguhan niya. Yun pala, i-offer na siya. Oo. And then, pagkatapos niyan, dalhin mo siya doon sa land of Moriah. Ang land of Moriah, mga mountain of God yan kung tawagin eh. Andyan ang Jerusalem, andyan ang Golgotha, andyan lahat. Andyan ang mga lugar na yan. Yan ang land of Moriah. Mountain of God. Ang ibig sabihin yan, in the land, God sees. Tita, in the land of God. Oh. And then, sabi niya, pagdating doon, sige, late up si Isaac, dala-dala niya yung panggatong. And then, pagkatapos noon, ito na, ang apoy. Okay. Tapos, sabi ni Isaac, my father, and he said, here am I. He said, behold, the fire and the wood. And then na, where is the lamb? Oh, they offer. Hindi niya alam eh. Siya pala pahigain doon eh. Nagreklamo ba si Isaac? Wala. Walang sinabi na nagreklamo si Isaac. Bakit? It is a typology of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Oh. And then, ang sabi ni Abraham, ni Tatay Abraham, God will provide. God will provide. Oh, maglambig-bigay ang Diyos. At alam mo, kung sino ngayon nung sasaksakin niya na, anong nangyari? Do you know the story? Amen. The angel of the Lord from heaven called him out. The heaven said, Abraham, Abraham. And he said, here am I. Sabi niya, he said, lay not thine hand upon the lad, neither thou it. Huwag mong gawin yan. Bakit? Alam ko na eh. Alam naman ng Diyos yan. Pero talagang gusto lang ng Diyos talaga. I-display mo rin ang yung kaligtasan mo, yung mo sa Panginoon ba? Bakit? And then, anong nangyari? May substitution. Yes. Ang substitution ni Isaac, a ram. Ram is a male sheep. Ang babaeng sheep ay ewe. Ewe ba? Ewe. Yan ang babaeng sheep. EWA. Ewe ang pagbasa yata nun. Pero ang ram, lalaki. Mayroon. Nasangit doon sa sumabit pala. Sumabit doon yung sumabit. Mga Bisaya lang maganda doon. Sumabit yung niya kasi gumagulong-gulong kasi yung niya, yung sungay niya. Sumabit doon sa yung kahoy yung niya sa ticket sa damuhan ba okay, yun ang niya. Instead of his son. And then kaya nangyari, nasabi God ni Abraham, Jehovah Jireh. Bakit? God will provide. Amen. God will provide a substitution for you imbis ikaw nang ipako ng Diyos doon, ang Jesu Kristo na ang nagpapako sa iyo. That is how sacrifices for us, brethren. May substitute. Ikaw, may substitute ka ba sa sarili mo? Pastor, itong cellphone ko, ang substitution nito, ito lang. Huwag mo na akong bibili ng bagong iPhone. I-ko muna, i-offer ko muna sa gawain. Bakit, Pastor? Bakit, Brad? Kasi kailangan ng church ang suporta natin. Sino pa bang gagamitin ng church na ito? Brethren, I want you to understand.
on October 1, we will renew our contract dito sa flat na ito. I think ang kulang ng finances natin, brother, hindi ko talaga, kukuha lang ko ng konti dyan kasi abono ako ng abono. Pag nakano naman, kabawi naman tayo. Ang bayarin ng church na ito, I think, mga 4 or 5. 5. Okay na. 5 minimum. So, I think mayroon na tayong mga 2,000 na higit dyan. We have 1 month to prepare. The month of September. I want you to pray unto the Lord. Huwag na naman isipin magbigay. Manalangin lang kayo sa Panginoon. Oh. I will encourage you to pray unto God. Lord, what shall I render unto you? What can I help? What can I? Out of your goodness unto me, ano ang aking pwedeng gagawin? Ano nga ba? Si King David, hari na yan. But still, he want to support. He want to give back. Of value. Of value. That will cost him nothing. Yes. Ang sakripisyo natin, kapatid, that will not cost us nothing. That will not cost us nothing. There is a value. Amen. Yan ang sakripisyo. That is sacrifices. Ako naman, kami naman, mag-sacrifice din kami. Kami ni Brother Lemel, mag-sacrifice din tayo. Mag-sacrifice tayo. Tulungan natin ang church na ito, malay nyo. At pagka nagawa natin yan, ang sobra, makabili tayo ng laptop. Ano na lang. By the way, yung support natin sa mission, nadagdagan. We supported now 11 missionaries all around the world, ang church na ito. Kaya hindi ito patay, ang church na ito. Nag-support natin ng mission support, and we support also Pastor Ray as the tithes of the tithes. Pag kinulang tayo, abono. Kaya salamat na itong asawa ko may trabaho din. Kunti. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, diyan ka man nilagay ng Diyos, make the best of it. Amen. Little is much in the Lord. O, pag pinagpala tayo ng Panginoon, pagpala tayo ng Diyos. Brethren, what shall I render unto the Lord? When we ask sacrifices, we will sacrifice. Amen? Amen. I hope you learned something today. Very simple preaching. But it can cut your heart. It can prick your hearts. Because we are reminded how the greatest sacrifice that the Lord Jesus Christ done for each and every one for us. Amen? Amen. God will provide. God will provide. And God will use each and every one of you. Amen. I believe in that, and we believe in that. Amen? Let's stand, let us pray. Our Heavenly Father, once again, O Lord, we thank you, O God, for thy words today. Salamat, Panginoon. Prick the hearts of each and every one of us to be used by your works, O Father. This is not our works, but this is your works, O God. This is not our church, but this is your church. We are your church, O Father. The assembly, the called out assembly, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita. Patawad, Ama, kung mayroon kaming mapagkukulang. But Lord, because of thy goodness unto us, your kindness unto us, salamat, Panginoon. And it is for us, O Lord, to give back unto you, Father, to sacrifice, to help this church, that we will move forward, Panginoon, to further the gospel of salvation. Panginoon, ikaw po ang nagdagdag ng mga workers dito. Ikaw po ang nagdagdag ng mga mananampalataya dito. You are calling men for ministry. Yes. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa rito. Gamitin niyo po sila, Panginoon, kaming lahat para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong church, para sa iyong iglesia. Panginoon, patuloy mong gabayan bawat isa. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Purihin po ang iyong pangalan. In all these things, we thank you and we praise your name.
In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved the world that He gave us His Son, who yielded His life as that atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Sino manalangin? Brother Ryan, no, brother. Ikaw na, brother. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos, banal na mapangyarihan sa lahat. Panginoon, Yes, Lord. kami po ay buong puso nagpapasalamat. Panginoon. Yes. Yes. Buong maghapon ito sa inyo pong gawain namin pong ginampanan, Panginoon. Salamat po sa mga mensahe mo na nahayag Yes, sa Lord. amin, Panginoon. Yes. Nawa ay nagkaroon kami, Panginoon, ng bukas na puso, Lord, at Yes. isipan na handang magpasakop sa iyo, Panginoon. Yes. Na ang mga mensaheng ito ay narinig namin, Panginoon, gamit ang aming pong mga puso, Lord, na nawa ay magpasakop kami dito at gawin namin, Panginoon, kung ano man po yung nararapat namin gawin bilang isang anak mo na sumusuporta sa iyong Yes. pong gawain, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po kami ng puso na nai-encourage, Panginoon, sa mga mensaheng katulad nito. At hindi Yes. kami, Panginoon, nagiging natitisod sa mga ganitong mensahe, kundi kami, Panginoon, ay nag-challenge. Yes. Malaman namin, Panginoon, na dapat namin maging kilos bilang mga anak mo. Salamat din po sa oras na ito. Sa pagtatapos ng aming pong gawain, Panginoon, nawa ay kayo ang aming naitaas, Panginoon, na hindi po Yes. ang aming mga sarili. Salamat, Panginoon, sa kasiyahan, sa fellowship, Panginoon, na pinagkaloob niyo ngayon. At ganyan din patuloy namin panalangin sa darating po na lalakad na buong linggo na naman ay ito, Yes. Panginoon, na patuloy niyo po kaming gabayan. Samahan, Panginoon, at higit sa lahat ay bigyan niyo po kami ng ayos po na kalusugan, Panginoon. Yes. Lusog na pangangatawan ng sagay, Panginoon, na aming pong mga trabaho na binigay niyo po sa amin. Ay magampanan namin, Lord, ng may kalakasan at may kapurihan, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Ay patuloy din po namin panalangin sa oras po na ito. Sa amin po pagkain, Lord, na pagsasaluhan. Dalangin Yes. namin na magbigay po ito nawa, Lord, ng kalakasan sa amin po mga physical na katawan. Patuloy na palain niyo po ang nagbigay nito, hindi, Panginoon, na kung ang nag-prepare nito, Panginoon, ay patuloy na kayo po, Yes. umiro sa kanila, at patuloy na gabayan niyo rin ang kanilang pamilya, na Panginoon ay makakilala sa iyo bilang sariling tagapagligtas din, Panginoon. At patuloy na hihiling din po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan po namin ang mga nagagawa sa inyong harapan. Lahat po na ito, isinasama din nadalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Lunch.